Okay, ngayon magte-test tayo ng ano, mga ganito, mga battery. Okay, ito nga pala yung type ng battery na tinatawag nila na sealed type. Okay, sealed type to. Yan, sealed. Okay, pareho din ito, sealed type din to. Okay, sealed type. Ngayon, pati itong mga baterya na to nasa harapan ko, sealed type to. Sige, papakita ko sa inyo ha. Yan, sealed type din yan. Okay? Ngayon magte-test tayo ng battery. Ay, yung pwede natin gamitin ba sa solar. Okay? Para matesting natin yung solar controller natin na ginamit sa camping. Okay, ito yung natin. Kita ba? Yan. Itong test probe natin. Tingnan natin kung ano gumagana at hindi. Positive to. Cross. So, kahit na magkabaligtad, walang problema kasi digital naman yung tester natin. Lalabas lang naman dyan, negative na ano. Yan guys, oh. Negative nilagay ko dyan, oh. Although positive tong nakasign dito. Walang problema kasi digital yung tester natin. Yan guys, oh. 12.58. Okay, so mababa na kung tutusin yan. Pero i-charge natin. Normal kasi yung good battery is nasa 13 to 14. Okay, so pag bumaba sa mas mababa pa sa 12 kasi normally para hindi masira ang baterya natin sa solar, ang disconnection natin is mga 12. Mga 12 ang disconnection. So kung 12.58 na lang to, ayan. 12.58. So konting-konti na lang, 12 na lang mag-disconnect na kagad siya. Pero tetest i-charge natin muna. Tapos itong isa naman, isang baterya naman. Kita ba? Ayan. Testingin natin. 12.49. So ganun din, no? 12.49. Taas lang ng konti ito. Itong is 12.58. So tetest natin. Ito, testing natin itong isa. Kasi mabigat naman kung dadala natin itong malaki sa camping. Ayan, test probe ko. Kita nyo naman, no? 12.88. So ganun din, no? So testing natin yung mga yan. Ito isa. Ito. Ito wala na. Kita nyo naman, voltage drop na talaga siya. 9.97. So wala na to. 12 volts yan, eh. Oh, 12 volts. Oh. Kaso 9 point something na lang. Wala na yan. Pero pwede natin pakinabangan to. May gagawin akong project dito. Sisirain ko na siguro to. Pero siguro bago ko sirain, charge ko muna. Tapos lalagyan ko na ng Life PO4 na ano, baterya sa loob. Tatantarin ko ng baterya sa loob. Hindi ko alam kung anong gagawin kong project dito. Tatanggalin ko yung laman. Napakita ko sa inyo. So dito muna sa maliit. 9 amp hour. Kumbaga 9 amp hour yan. Focus ko, no? Yan, o. 12 volts 9 AH. So kung sa normal nakikita natin sa mga power banks, no? Equivalent yan is 9,000 plus or minus 9,000 milliampere. Yun, yung mAh nya.
Okay, titingnan natin, i-charge natin kung saan naabot. Yan, negative. Dito, huwag kayo magkakamali sa polarity nito, no? So, kung sa tester, pwede magkamali. Yan, charge natin. So, yan, may lumabas dito na 12.8 ang voltage niya. So, tama kanina, 12.88 yung kanina, di ba? So, tignan natin. Search natin. Ay. Kung saan naabot yung ano niya. Tapos, idudugtong natin sa solar controller natin, tsaka sa solar panel natin. Okay, ito yung socket namin. Yun, spark. Okay. Yan. Bangan natin, nag-charge siya. Ayan, 65%. Okay. Kumakarga siya ng 14 volts. Kumakarga siya ng 14.1. Tapos, ang percentage ng baterya, ayan, nag-100 na kagad. Okay. Ang bilis, no? Kasi medyo defective na rin yung battery kasi nasa 12.8 na nga lang siya. Na 100% na kagad eh. Tapos tingnan natin yung voltage natin. Tingnan natin nga. Tingnan natin. Yan, 13.37 kaso kikita nyo nagbo-voltage drop. Bilis oh. Parang 1 second 0.1 din ang nawawala oh. 13 siya, di ba? Yan. 12.88 kanina, no? Yan, tumigil na siya dyan. 22. Yan. Balikan natin siya mga after 5 minutes. Tingnan natin kung hanggang saan babagsak yung voltage drop para hindi mahaba masyado yung video. Okay? 5 minutes, 10 minutes, balik tayo. Okay. Balik na tayo sa baterya na to. Okay? Ito bagong baterya to, galing sa motor ko. Cha-charge ko din siya. Okay, testing natin itong baterya na to yung kanina. Ayan, 12.97 96 7. So ano na yan, parang good pa pero medyo tagilid-tagilid na para sa akin. Ito kakakuha ko lang sa tricycle to. Ayan, naputol lang ako. Kinain na ng acid. Ito 11 nga oh. Wow, bilis bumaba. $13. 13.31 ito. 12.96. Okay. So ito ang ano nito, capacity nito is 12 AH 7. Ayan, 12 volts 7 AH. Ito naman is 9. Ayan, 12 volts 9 AH. Ito galing to sa motor ko. Okay, sasalpak natin to, titignan ko kung under. Sa
TMX Alpha. Okay? Magka-size naman sila. Mataba lang ito. Pero sa haba, mas mahaba to. So papasok to, hindi ko lang alam kung ano. Testing ko. Yan, nilagay na yung baterya. Yung malaki. Okay. Yung 12 AH ay yung 9 AH. Galing to sa rouser ko. Ito sa rouser na motor to. Kaya hindi pa rin niya kayang pa-startin yung motor. Okay. Okay, neutral. Start. Wala. Hindi pa rin niya kayang pa-startin. Mahina na yung current niya kasi mababa na, 12 volts na lang. Okay. Sabal ka sa taas. Okay. So, ginamit natin itong baterya, no? Ay! Tingnan natin ulit yung voltahe niya. Okay. Tingnan natin kung ilan yung voltahe yung tira. Kasi pinupush start natin yung TMX eh. 12.86. Okay, hindi niya na kaya. Pero, okay. Charge natin ulit muna. Charge natin muna ulit siya for a few minutes para mag 100% ang ulit dito. 55, 60, 65. Sira pa oh. Battery full. Battery level 65%. Charging voltage 14. Battery level 100%. Okay? Natin. Okay guys. Bakit ba tinetesting ko yung mga battery? Pero dito ay kanina tinest natin. No? Defective na siya in a way for starting. Okay? Starting ng mga motor. Mahina na yung karga niya. Pero siguro for storage siguro uubra. Okay? Yan ang gusto ko gawin dito. So kaya hindi ko tinatapon. So for storage baka pwede. Pero for starting ng mga motor, yung mga push start na motor, hindi niya na kaya yung current. Mahina na siya. Pero siguro kung ilalagay ko rito sa solar controller, di ba? Kita nyo naman yung panel natin. Ito yung panel natin. Okay. Kung from panel, tapos lalagay ko sa baterya, baka uubra. Okay? So yun ang gagawin natin ngayon. Ito, meron ako rito inverter na pang kotse. Okay? Ano lang to? Universal chip. Okay? Ito. Tapos, sa nasira akong power bank na pang jump start. Lalo nyo yan. Ito. Pang jump start na power bank dati. Yung mga sinaunang jump start. So, pwede nating lagay dito sa baterya. Putulin ko to. Okay, puputulin ko to, lalagay ko dun. Okay, tingnan natin. Tingnan natin. Okay guys, pinutol ko na yung yan, pinutol ko na. Kapal ng wire Okay, yan yung kabila, putulin natin.
Dami. Okay. Basta yung solar controller natin. Papaliwanag ko mamaya ito solar controller. Okay. Okay. Tignan natin. Okay. Tignan natin muna to. Ito muna yung papalit natin. Sa battery. Yata, tignan natin. Positive. Daming wire. Tinipis ko lang siya para mag-compact. Ito na sa kabila. Okay. Natin. Okay. Yan, nakakabit na. Kapit na natin baka matanggal eh. Yan. Okay na guys. Ito yung para sa solar panel natin. Okay. Ito yung para sa baterya. Negative, positive. So testingin natin, no? Siyempre, ito nalagay. Yan na lang. Hirap pag isang kamay gamit. Okay. Ito yun. Positive, negative. Negative muna tayo. Ayan. Okay. Negative. Ay, putak naman. Ayan. Yan guys, 13 volts. Okay. So, ang gusto kong malaman dyan guys is ganito. 13 volts tayo. Usin ko lang Yan, pagayin ko na. Okay. Yan. May 13 volts tayo. Okay.
Ngayon meron dito nakalagay. Ayan o. Yung ilaw na yan, kung alam ko anong maglalabas siya ng itong dalawang butas na to. Ayan. Alam ko maglalabas siya ng 12 volts. So, yun ang gusto ko makita. So, gagamitan natin ng tester. Okay, yung tester natin. So, binaligtad ko lang siya guys 13.2 yung voltahe niya. Tingnan natin kung maglalabas siya ng 12 volts dito. Ayan, yung 12 volts na yan. Okay. Tingnan sa tester hindi makita. Ayan. Ayan guys. 12. Ayan. 12 point. Tingnan natin. 12.97. Okay? Pero kung makikita nyo dito sa atin, solar controller, 13 volts, tapos yung baterya niya, battery indicator niya. Battery indicator niya is parang kalahati. Yan yung battery life siguro yan Okay? Ngayon tingnan natin kung connect natin yung panel natin. Ito guys, itong panel. Guys, ang panel gumagana yan guys, hindi dahil sa araw Gumagana yan sa liwanag. Okay? Sa liwanag ng araw. Hindi araw mismo. Okay? Kung may liwanag, halimbawa yung ilaw na yan, yung ilaw na yan, liwanag yan, maaaring magkarga yung solar natin pero hindi ganun kalakas. Lalo na kung yung yan guys, tulad yan, wala pa yan diba? Nakakonect yung solar ko. Natatapat natin itong solar sa ito guys ito sa ilaw. Yan, patun sa ilaw. Okay, tingnan natin kung nagkakarga rito. Wala pa din siyang karga. Okay, anyway, hindi naman yun ang purpose natin. Mamaya na tayo pumunta doon sa charging niya. Ang gusto ko makita talaga is ito. Itong 12 volts na to. Yan, 12 volts na yan. Yan. Ayun na. Ayun. Okay. Yan, 12.97. Kasi ito guys, inverter to Input niya is 12 volts, mag-output siya ng 220. Pero syempre hindi naman to pang heavy usage Yan i-connect natin. Okay? Ngayon ko pa rin din ito malalaman Ano mangyayari? Tingnan natin. Tanggalin natin. Gagamitin ko dapat to sa kotse ko. Pero since hindi pa gumagana yung kotse ko, di sirain ko na muna siya. Pag-eksperimentohan ko na lang muna. Diba? Wala nang cut-cut to guys para maliwanag.
Yan, nalaglag na. Wala nang cut. Nalaglag na yung cellphone ko. Kasi walang cut. Yan. Munti na lang. Matibay yung cellphone ko. Si guys, ang bala ko dyan talaga guys, yan. Nakikita nyo sa video, yung ano ko, clip pan. Yan o, clip pan. Ang clip pan kasi guys, ano lang yan, tumatakbo lang yan ng 15 watts. Watts ang ano niyan ang rated power. So syempre pag nasa camping ka, hindi mo naman kailangan ng malakas na. Kaya nalaglag yung cellphone ko Okay, pinutol ko na guys yung ano sa 12 volts ng pangkotse. Kakabit na natin tong ano. Ayan guys. Okay. Positive. Ayan. Negative. Okay. Ayan guys. Connected na siya. So gusto kong malaman kung may 13 volts tayo dito 13 volts. Yan connection natin guys. Yan lang. Ito sa solar panel to. Itanggal natin muna solar panel. Wala naman tayo araw. Okay. Ganon sa solar panel natin. Connected tayo sa 12 volts battery. Yan yung rating ng battery natin ngayon. 13.2. Tignan natin yung voltahe nung nilalabas nitong SCC natin. Sa tester kayo tumingin guys, sa tester. And guys, may 12.94. So ito inverter natin. 12 volts input, output 110 to 20. Okay? Yan natin. Yan guys. Nag-on na. Okay, off ko muna ulit. Off natin. Off. On. Okay. Ngayon guys, gagamitin natin yung clip pan. Okay. Dahil nga sa camping guys, kung ito lang dala natin, tapos solar panel, maganda tong clip pan kasi 15 watts lang to. Ang rated power nito, 15 watts. Napakababa. So kung nagkakarga yung baterya natin gamit ang solar, tapos mayroon tayong source, mayroon tayong storage, may mataas ang araw, mayroon tayong ganito, tipid tayo sa kuryente sa camping. Natin guys, 15 watts. Kung sasabog, wala tayong magagawa. Okay, testingin natin muna itong power natin niya. Mayroong power tong socket. Okay, lagay ko lang to sa AC. Yan guys, AC na yan guys.
mga peke ah. Ay, wala oh. Pero napailaw niya na to. Hindi ko lang alam kung may lumalabas sa power. 0 eh. Okay. Wala ba oh. Ito, nagto 290. Hindi stable. Lolo ko. Check natin yung USB guys kung may lumalabas na power. Okay, check natin yung USB. Wala. Ito yung kabila. Hindi. Wala. 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 Pero meron pa rin yung voltahe natin. Oh. Ito, tignan natin yung voltahe nito. Yan guys, mayroon. Oh, 4.9 volts. Okay. Ito, wala. Patay natin. Yan, patay na. Wala na ilaw, no? Buksan natin ulit. Wala. So, hindi ko alam kung pero baka may hinatong nilalabas itong 12 volts, no? So, ganito gagawin natin, guys. Tanggalin natin to. Tanggalin natin to ulit, guys. So kasi normally ito pang ilaw lang ang naka-indicator sa kanya, eh. Kita nyo ba? Itong ano na to, pang ilaw tong 12 volts. Ba't ito tinanggal ko? Yung pang panel. Yan, tanggalin ko. Pang ilaw lang yan, eh. Pero siyempre tinetesting natin, eh. Ang gusto ko makita dyan, guys, ito. Lagyan natin ng USB natin dito. So, kailangan umilaw to, guys, pagka sinaksak ko to. For testing purposes lang naman tayo lagi. Okay, negative. Positive. Dapat umilaw yun, guys. Naka-on ba? Naka-on. Yan, on natin, guys. On.
Wala, ayaw pa rin yan. Nakailaw na yung indicator niya, no, yung blue. Yung pagtatanggalin ko, yun, oh. Okay, indicator nakailaw, pero ayaw umilaw ng USB. Okay. So, matic to. Saksak natin. Natin kung mabagsak yung voltahe ng isa, oh. Guys, tignan yan. $21 volts. Tapos nawawala. Pero stable yung ilaw dito, guys. Tignan ito ilaw na to. Ayan, ah. Hmm. 22 volts. Pero hindi umiilaw yung USB natin. Pero may ilaw yung blue indicator light niya doon, oh. Okay. Hindi ko alam kung defective to, yung inverter na to. Ngayon, hindi natin matetest to, kasi testingin pa rin natin. Kasi walang lumalabas sa voltahe, so malamang hindi aandar. Pero sige, testingin natin. Doon pa natin siya ilagay, guys. Para natin siya ilagay sa ano, sa negative. Bit pa rin natin. Okay. Nakabukas pa rin indicator natin, ah. Yan. Pero walang lumalabas sa power dito. So buhay naman yung SCC natin. So hindi ko alam kung andar to. Ito, guys, oh. Ito yung plug ng clip 1. Hindi ko alam kung sasabog to natin. Yan, wala. Tingnan mo natin. Okay. Gumandar lang siya, ganun lang. Kaya lang. Tulungan natin. Ayaw. Ayun, nagagano na siya. Oh. Hindi niya kayang patakbuhin. Okay. Bumaba na yung voltahe natin. Okay, o-on ko. $12.8.
12.9. Pag inon ko, 12.2. Pero ayaw mandar. Okay, 12.9. USB natin, tingnan natin ulit. Ayaw talaga. So, baka defective to. Ayaw niya maglabas ng voltahe. Okay. Yan, 13.0 na ulit siya. Ngayon, kung mag-charge naman tayo ng cellphone gamit dito, tanggalin ko na to para walang hindi in-istorbo tong isa. Okay. Wala na to. Garbage na yan, garbage. Testingin ko sa, diba, mamaya. Ngayon, meron tayong 13.1. Yan, 13.1. Okay. 13.1. Yan. Naglalabas siya ng 4 volts. Okay, 4.894. Okay. So, titingnan natin dito guys. Okay, USB cable. Okay, charge ko yung cellphone ko mismo. Itong ginagamit kong pan-record. Yan. Okay. Sasaksak natin dito ngayon. Yan guys, meron siyang 4.9 volts. Saksak natin. Ito ba? Paano ba? Malaglag na naman cellphone ko eh. Okay. Ito. Ang gusto ko makita guys yung amperahe. Yung 00 na yan na pula. Kung ilan yung kaya niya ibigay na amperahe. Labo ah. Ayan. Okay. Tingnan natin, saksak natin. Ayan. I-charge yung cellphone ko guys. So, binibigay niya is 0.682. Nawawala. Yan na. Yan. 650 milliampere. Yan. $800. Mababa. Unstable siya. Tapos tingnan natin yung voltahe, 11. Yan, mababa din yung voltahe ng ng baterya. 11.7, 11.8. Okay? Kaya bumababa din yan. Iba-iba din yan. Okay? So at least near 1 ampere okay na yun. Yan, 12 volts. Okay, babalik ako saglit lang. Okay guys, yan o. 746. Siguro kung merong nakadikit na solar panel dito sa baterya natin, sa SCC natin, sa solar controller, yan, solar charge controller, SCC. Siguro aabot ng 1 ampere yan, yung charge niya. So, okay na rin pan-charge ng cellphone, di ba? Hindi na masama. Kaso, maliit lang capacity ng baterya natin, nasa ano lang capacity natin, nasa 9 amp hour lang to eh. 9 amp hour lang to eh. Yan. Yan, mababa yung voltahe. 10.9, 11,
So malamang paiba-iba din yung nagpa-fluctuate din yung nagpa-fluctuate din yung charging ampere natin. Okay? So sa next yan. So sa susunod na video natin, titingnan pa rin natin itong USB na to. Yan, tinanggal ko na siya. Checkin pa rin natin kung ilan yung pinaka-maximum na pwede niyang ibigay gamit yung solar panel natin. Tapos, siyempre, dito mataas yung amperahe niya dahil may baterya tayo. So, kung ang binibigyan itong SCC natin, itong SCC, binibigay niya is siguro 1 ampere, okay na yun 1 ampere. 1 ampere na charging, at least hindi siya fast charging, pero at least safe yung mga cellphone natin. Hindi ma-overcharge yung baterya niya. Okay? So sa next na video titingnan natin yung maximum niya na connected yung solar panel dito sa SCC natin. Kung ilan yung maximum na ibibigay nitong USB na to. Okay, tapos yung solar panel natin, yan. Ito yung solar panel connection natin. Kung nilagyan ng ganito, 12 volts yung panel natin na yun Susukatin natin kung nakasaksak na siya rito sa SCC. Titingnan natin kung ilang amperahe naman yung kinakarga ng solar natin. Kasi syempre kinakargahan niya itong baterya. So ilang amperahe ang pumapasok sa baterya natin. Yun ang isang importante natin malaman para maging reliable yung panel natin when it comes sa solar charging. Kasi kung malakas tayo gumamit ng baterya, tapos yung pumapasok naman sa baterya natin mababa, wala din kwenta dahil mauubos lang yung battery natin, hindi natin ma-charge yung battery dahil mababa, kulang. Okay, yun ang gagawin natin sa next video natin. Akit tayo sa bubong, doon natin testingin itong SCC na to plus yung panel sa baterya. Okay, hanggang dito na lang. Peace out.